Welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. At tayo po ngayon ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Happy Valentine's Day po para sa mga mayroong Valentino at para sa walang Valentino o Valentina ay sorry, walang Valentines. Good morning po at ako po ay nagagalak ngayon upang pag-aralan muli ang salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga taga-sanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos, mga minamahal. Sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa kanya ay magpakalinis tulad ni Kristo na siya ay malinis. Atin pong nabasa ngayon ang salita ng Panginoon. Yung unang verse po, ang gusto ko pong bigyan ng pansin po natin, sinabi doon, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Kung pag-ibig lang po ang pag-uusapan, hindi po yan magmamatter sa date na iniisip natin o sa flowers na ibibigay sa atin. The greatest expression of love po mga kapatid ay hindi makikita o hindi pwedeng i-express ng tao. Diyos lang po ang kaya makapag-express nito. Banggitin ko po yung tatlong basic na love na atin pong nalalaman. Para din po doon sa hindi nakakaalam, ito po yung three stages or three types of love. First and foremost, the lower nature of love is what we call the eros love. Ano yung eros love? Yun doon po yung tinatawag na love with the opposite sex. Diyan din po kinuha yung word na erotic, based on the sexual desire lang po siya, nakabase lang siya sa sexual desire. Lalaki sa babae, babae sa lalaki. At minsan ngayon, naging uso na rin yung lalaki sa lalaki at babae sa babae, which is not right in the sight of God. Pero sabihin ko sa inyo kapatid, that eros love are just below the level of what is expected, of what we are looking for a love, what it really is. Yun yung maraming mga Pilipino ang nabibiktima dyan sa eros love, bugso lang ng damdamin. Huwag padalos-dalos sa bugso ng damdamin. Kung maaari ipanalangin, huwag magmadali. Pagdating sa pag-ibig, huwag magmadali. Huwag madaliin ang desisyon. Huwag umasa sa bugso ng damdamin. Kaya nga po, napakaganda na dapat nakasalalay ang ating bawat desisyon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally and upbraideth not. Kung titingnan niyo po, ang gusto ng Panginoon is magdesisyon tayo ng tama. At kung hindi mo alam kung paano magdesisyon, lumapit tayo sa Kanya at humingi ng wisdom. So wag pong padalos-dalos sa desisyon. Kung halimbawa po, balak nyo mag-asawa, wag muna. Tingnan nyo muna yung lalaking inyong aasawahin. Baka eros love lang yan. Hanggang doon lang ang kanyang level ng love. Yung pangalawa po sa level ng love ay tinatawag po na filial love. Filial love ay ito po yung pagmamahal between friends and relatives, Philia means it's higher than the eros love. Hindi ito magmamatter kung anong sexes o sino siya, anong kasarian niya. Hindi magmamatter yan. Yun po yung pangalawang klase ng love, yung filial love, ng pag-ibig ng mga anak sa kanyang ama o ina o pag-ibig ng mga magulang sa kanyang mga anak o di kaya pag-ibig mo sa iyong mga kaibigan. Yun po yung tinatawag na filial love, which is the higher nature than the eros love. Pero meron pong mas mataas pa dyan na pagmamahal, Kasi in the eros love, you are expecting to be loved in return. Tama po ba? Pangalawa, in the filial love, of course, you are expecting to be loved in return. Yung pangatlo po, the higher nature of love is what we call agape love. Our Lord God are not expecting us to love Him in return, pero He loved us so much that He gave His life for us. Anong pinaka-greatest expression po ng love? Yun po makikita sa John 3:16. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Ngayon, ang tanong ko, dyan sa pangasawa mo, handa ba siyang mamatay para sa'yo? Kung hindi, then maybe it's not the right decision to engage to that relationship. Now, yan po yun para sa mga single, para po sa ating mga may bahay na, para doon sa mga asawa. This is my question also. With regards to your relationship, have you expressed your love to your partners beyond to what you are expecting? Most of the time, we are showing love because we want to be loved in return. But I will tell you, if you are looking for best companion, that is our topic for today, best companion. Do not look for someone else. Do not look for friends. Do not look at huwag kang maghanap sa iba. Start it in your family. Hanapin mo muna sa iyong kapartner. That is your best companion. If ever wala ka ng partner, ito ang sasabihin ko sa iyo. Then, go to the closer one, which is the philia. To your brothers and sisters, come and develop friendship among the brothers and sisters in Christ. Church of God, eros love is just the lower nature. Filial love is in the middle level. But develop an agape love that as Christ loved us, we should love also other people. Happy Valentine's. At sana po, tingnan natin itong mga bagay na ito. How do we love other people? How do we show true companionship? How do we understand the love of God in our life? No greater love than the love that God shown for us. Muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod para po sa ating biblical truth na babanggitin sa umagang ito. Mga biblical truth po na sinulat ko po dito, sinabi ko, greatest expression of love is not giving of flowers, nor dating someone whom you love, but it is laying down a life for a friend. Kung maghahanap ka ng greatest expression ng pag-ibig, hindi yun yung flowers, hindi yung binibigay sa atin. But the greatest expression na ating makikita sa Biblia is to lay down his life for a friend. No greater love than this, than a man lay down his life for a friend. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. He laid down his life for us. That's the greatest expression of love. Why? For us to become or to be called God's children. Just to be called God's children is an awesome expression of God's love. No? Kung titingnan natin, maraming mga taong hindi nakakaintindi sa pag-ibig ng Diyos. Akala nila shallow, but no, it's greater than that. Church, I want to challenge you. Let the love of God be manifested in our lives. Kung wala kang Valentino ngayon, wala kang Valentina ngayon, Jesus is our Valentine. Jesus is our Valentine. Siya ang ating Valentino. Huwag malungkot. Kung wala kang Valentino sa Valentine's Day, don't worry. Marami pang mga kabataan na walang mother sa Mother's Day. Maraming mga bata na walang father during the Father's Day. Bakit ka malungkot? Wala ka lang Valentino sa Valentine's Day? Nalulungkot ka na? No. Do not put your heart on that. Put your heart on Christ Jesus. Believing that He is able, that He will help us, that He will, be with us during this time. The love of God is greater than what we can receive from this world. This is my challenge for the singles. This is my challenge. When you look for a person to be married, kung maghahanap kayo ng mga lalaki na aasawahin, hanapin nyo ang kawangis ni Kristo. Hindi sa mukha, hindi po yun ang ibig kong sabihin, kundi kawangis ng pag-ibig na meron ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ikaw naman po ay lalaki at naghahanap ng kapartner sa buhay, ganun din po, maghanap ng may kawangis ni Kristo. Doon naman sa mga may asawa, this is my challenge. Love your wife or love your husband the same as Christ loved the church. We have to express our love and gratitude towards our partner. Minsan kasi, bakit hindi natin na-express kasi nahihiya tayo, no? At minsan, ano ba to? Corny naman magsabi ng I love you. No, it's not. Appreciate, give thanks,
That is being the best companion. What manner of love has the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. That's the love of God bestowed unto us, that every day He is keep on reminding us that He loves us so much greater than we can expect. Ulitin ko po, Valentine's ngayon, walang ibang pinaka-the best na Valentino maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang pinakamagaling sa lahat. Wala na pong hihigit sa Kanya. Mahal kayo ng Panginoon kahit sino ka pa man. Mahal tayo ng Panginoon kahit ano pa man ang failure na ating nagawa. It's not because of what we have done. It's because of who we are in His sight. Mahal tayo ng Panginoon at binigyan niya tayo ng pagkakataon upang lumapit sa Kanyang presensya. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang dumulog sa Kanya sa araw-araw. Hindi po sarado ang office ng ating Panginoon. Every day po ay bukas para sa bawat pangangailangan natin. If you're looking for best companion, find it in Christ Jesus. You can find the best companion in the world. God bless po.